So welcome sa vlog number 20. Okay, so nakita ko yung video natin last time. 2 weeks pa yata, 2 weeks pa, so sobrang tagal. Sobrang tagal natin ulit bago nakapag video. So ngayon, ipakita ko sa inyo to guys. Nag-random pick lang ako dun sa mga dumating sa ating Army Armament Units. So mga papakita ko sa inyo or yung mga i-unbox natin today is R614, ang pagbabalik ni Pit Viper. So CNC version. Then guys, ayun, mamaya ko na-unbox ha. Pakita ko sa inyo muna yung mga box. So ito naman, Combat Master TTI John Wick 3. Sobrang tagal na wala nito. So almost mga 2 years din, I think. So kasi yung last na nagkaroon kami nito is 2023 pa. So ayan, Combat Master TTI John Wick 3. And then R32, sobrang tagal din nawala nito guys. So ngayon, tatlong kulay meron tayong available. Yung gray, DE at saka yung color black. Ito yung mga bago. So pumalit dun sa mga STI units is Staccato, R611 3A, R612-4, and ito guys, sobra ding tagal na wala nito. Ito yung STI Executive. Pero ngayon, meron ng bagong colorway, color black. So ayan, start na natin i-unbox yung mga units. Ayan guys. So STI na R609 color black. So ngayon lang to guys, ngayon lang to nagkaroon ng ganito. Kasi ang color, though meron pa rin tayong color gray. So ito na lang yung pinili kong ipakita sa inyo para at least bago naman sa paningin nyo guys. So color black. Ito yung kabilang side. Tanggalin ko na tong made in China tag. Ayan. So may magwell na siya. Then may markings. Ito STI Executive. Dito may markings din siya na STI. So naka fiber optic sights. Then naka hammer pad protection na rin siya guys. Naka fixed barrel na rin. Ganda. Yun. Yan. Sobrang ganda. So may 2011 markings dito. And then nagtest kami ng mga Army Armament. Ang FPS nila usually or yung standard halos silang FPS eh. Out of the box yung mga ganito kahaba is around 350. Then yung mga maikli, yung mga staccato, gaya nung staccato na may parang R611, yun, medyo maikli siya, nasa around mga 330. Okay, so yung mamaya pupuntahan na lang natin yung kaibahan ng US version at saka nung Asian version. Okay, so yung magazine niya guys, ito. So yung price, hindi ko kabisado yung mga price nila. Pero ito, 6K to. And then, yung iba, check nyo na lang guys sa Google Drive natin. Okay, so test natin. Check natin kung ilang FPS to out of the box. Jay, pabalaan nga to. Pabalaan ko na lang pala muna guys, para tuloy-tuloy tayo. So ngayon, punta ako dito sa R612-4. So ayan, may license card. Lahat ng color white na box may license card sila. Then ayan, Staccato 2011. Ganito yung magazine niya. So magazine na ganito is around standard na 26 rounds. Then yan guys. So may compensator siya. And then ito guys pwede nyo tanggalin . So honestly ako medyo nasagwaan ako kasi ganito yung niya, may ganito pa siya. So much better siguro yung ganitong looks ng unit. Pero syempre kanya-kanyang preference. Ano lang naman yun guys thread lang for tracer adapter. So ito natatanggal to, tracer cover lang siya. Ayan. So kung gusto niyo maglagay ng tracer, ibabalik niyo to, okay lang din naman. Ayan. Okay, so ano to, 11mm yung kabila,
Then yung kabila is 14mm standard. Again, ang code niya is R612-4. Ayun, ayun ang babalik. So, license, kaya may license unit, may license card. So, yung mga markings niya is license. So, ano siya, parang 1:1 dun sa real steel. Then, may most plates na rin siya. Nag-fit kami, nag-try kami mag-fit ang SRO, 'di ba? Fit ang SRO, yun ang mga kinuha ng ano eh, RMR. So, fit yun. RMR, ano pa ba? SRO. Hindi pa namin natatry is Dr. Sight, EFLEX, hindi pa namin natatry yun. Yung dalawang yun kasi usually talaga yun ang paboritong kunin eh. So, naka fiber optic sights na rin. And then, fixed barrel guys. So, lahat nung high kappa or yung mga staccato na, or kahit yung mga TTI, ano sila, naka-fixed barrel na. Then, naka-hammer pad protection na rin. Ang hindi ko nakita na naka-fixed barrel is yung R32, yung Glock. Ay, yung Glock, parang naka-fixed barrel ba? Hindi ata. So, ayun, basta yung R32, hindi siya naka-fixed barrel. Ewan ko lang dun sa, ano, sa Colt na EMG, yun hindi ko pa na-check up yun. Naka-fixed barrel din, good din. So, naka-fixed barrel din guys. Then, yung markings ng Colt, sobrang busog, sobrang ganda. So, yung, ang ganda ng pagkaka-engrave guys. Siguro, mag-ano tayo, second, ano tayo, video tayo by tomorrow. Part 2 ng ano natin, ng mga army armament units natin. So, ito, adjustable trigger na rin pala guys. So, trigger sensitivity. Then, dun sa grip, ayan, staccato markings. Yung texture nung ano niya, nung grip niya is sobrang ganda, sobrang detalyado. Then guys, dito may US ano, may US flag. Then dito yung serial number. Then nakalagay dito is staccato C2. Yan. So, Jay, pabalahan naman to. Test din namin. So guys, test natin to. Check natin kung ilang FPS siya out of the box. G. Ayan. 353 FPS. Out of the box. So yung mga ganito kahaba again, nasa 350 siya. Yung iba pa nga guys, gaya nung ano ba yung kanina ko na test? Para nasa 370 FPS eh. Nakalimutan ko. Pero yun, may net 370 FPS pa out of the box. And then guys, doon sa mga nag-a-ask if pwede ba sa CO2, I think kung mayroong magazine na for CO2 kasi yung mga ibang units is naka steel parts. Pwede. Pero wala pa akong nakikitang available sa sa market for army armament na na CO2 magazine. Pero I think kung yung internals niya is capable for withstanding yung pressure ng CO2. I think oo kasi yung mga labas talaga ng army ngayon guys, sobrang gaganda na rin. And ayun nga, may mga version na naka steel parts na mamaya papakita ko sa inyo. So yun yung mga US version. And may mga selected units din na for example yung before na ano nga bang ano yun, yung code nung nung Haikapa na yun, 616, di ba? 616. Dash 1 o dash 1? Kasi yung 616-2 naubos din agad eh, yung limcat eh. So yung 616-1 guys, yun naka-steel naka-steel parts yun. So may mga units na nasa ganitong box, yellow box na naka-steel parts. So yung ngayong batch hindi pa namin totally na-explore lahat. Pero automatically yung mga US version naka-steel parts yun guys. Okay, so ubusin natin ng bala.
Okay, so again, STI executive color black, available in gray and color black. So check nyo na lang to guys sa Google Drive natin. J. Yan. So ito, tetest natin. So guys, yung iba hindi ko na ititest ha. Ito na lang. Itong dalawa na lang. So pare-pares lang naman sila ng FPS out of the box eh. Actually mga pistol, the same sila. In general, FPS na naglalaro lahat yan is around 300 to 350. So para to sa mga newbies ha. Kasi ang usual na mataas talaga out of the box is yung mga mahaba yung inner barrel. Pero kung ganito kaikli, ano to, mga nasa 300 to 350 FPS out of the box. Kung medyo mahaba like 5.2 or 6.0 na mga high kappa, so yun mga nasa ano yung 370 pataas. So safety pala, ay teka, sorry na hindi pa pala naka-hammer down. So yung safety guys, isa sa mga napansin ko rin dun sa mga bagong units or yung mga staccato units is maganit talaga to guys ha. So sa una lang yon, huwag kayo matatakot na persen, and make it sure na naka-hammer down siya bago nyo itaas to. Para sa mga newbies ha, baka kasi pipilitin nyo kagaya ng ginawa ko kanina, which is mali yun. Hindi ko napansin eh. So ayan, matigas talaga to. So huwag kayo matatakot na persain siya pataas. Okay, so umpisa lang yun. Ayun, 350 din. OOTB. Ito kakaiba yung putok. Ganda. So again, staccato C2. Ang code niya is R612-4. Ayan, so punta tayo dito sa R6113A. So ito, isa to sa mga US version na unit. So ito medyo compact. So staccato P. Ayan guys. So kung mapapansin nyo, yung mga US version, naka ano siya, staple yung ano niya, yung grip niya. And yun lang yung sa outer. Yun lang yung napansin ko. Kasi may ito katulad nito, mayroon din siyang ano, US version, din ito Asian version. So ito mga naka-staple yung grip. So yun yung star niya, ayan. Then ito, meron na siyang boss plates. Then fiber optic sights. So meron na rin siyang thread for accessory attachment. Ayan. So ganito yung itsura niya pagka wala tong thread. Then may under rail na rin pala for laser flashlight attachment. Then dito 2011 markings, then adjustment ng trigger. So for the parts, naka steel parts siya. And then guys, yun pala, isang option nyo if ever na for example hindi to pasok sa budget nyo kasi medyo mataas to, pwede kayo mag-opt ng ano ng yung mga tig 6.5, 6K, and then meron kaming available na steel parts. Yung steel parts na yun, pwedeng isalpak. Then yun, naka-steelist na rin yung loob ng internals nyo or yung loob ng unit nyo. So isa yung option na pwede nyo gawin. Actually may mga kumukuha nga, yun ang ginagawa kanina. So steel parts and then steel parts din laglag doon sa mga units na around mga 6K ganon. So naka hammer pad protection na rin siya. Then may magwell na rin. So mga ganitong unit or ganitong length is around mga 330 FPS. Then steel tuloy. License card ito. Ito guys, yung cover niya if in case na gusto niyo tanggalin yung plates, meron siyang kasama nito.
So ito, hindi ko alam kung para saan to. Ayan, may star. So yung magazine niya, ganito ang itsura. Ayan. So meron din tayong available na ano, na tawag dito, extra magazine. Then yung gas route niya is violet. Yung nozzle, hindi siya red, color black. Okay, so ayun. Hindi ko na siya itetest guys ha. Kasi the same lang din naman siya nung kaninang unit. Wala namang pinagbago yun. Then R32-2, ito guys, isa to sa mga paborito. Talagang paborito kasi sobrang ganda. Tatlong kulay ang available nito. Color black, FDE at saka itong color gray. Ayan. So, mamasa-masa pa. So, ano lang yan guys, sa factory, ano lang yan. Lube lang yan. So, naka fiber optic sights na rin. Yun, kanina may nag-aasa akin sa page. Naka fiber optic sights na daw. Hindi ko siya nabalikan. So, kung nanonood ka, naka fiber optic sights yung unit. So, front and rear sight. Then, Kimber markings, ayan. 45 ACP. So, doon sa kabila, Kimber Warrior. Ayan. So, thread is detachable. If ayaw mo ng ganitong itsurahan, pwede mo siyang tanggalin. Medyo masikip nga lang. Ayan. So, hindi, ayan. So, hindi ko na siya pipilitin guys. Kasi, medyo masikip yung pagkaka-roscas niya. So, yung unit may under rail na. Then, yung slide niya is color black. Yung frame is GY. So, same goes dun sa color FDE. FD ito, dun sa isang colorway dun sa isang color, two-tone na colorway. FD ito, then color black din yung slide. Ayan guys. So, yung magazine niya ito, meron na rin siyang magazine extension, which is ang nakalagay is Army Armament. So, yun yung markings, Army Armament. Kabilaan. Then, double stock siya. Hindi siya single stock. Tignan ko nga. Parang medyo nalilitan ako doon sa butas Okay, so double stock nga siya. Ayan, so mas madaming capacity, BB capacity. And ganitong extra magazine wala tayo guys Ang meron tayo is the standard version ng 1911. So R32-2. Ito. Next is the R601. So ito yung John Wick 3. Ayan guys. So John Wick 3. Wala siyang license card. Pero ayan, alam ko itong TTI markings niya is license. Ayan, so naka hammer pad protection, the same shit, the same spec. This sorry the same the same spec dun sa mga nauna nating tines or pinakita. Yung appearance lang yung nagkakaiba guys. So again, dun sa steel parts natin, applicable siya sa staccato and dun sa mga high kappa. For example, tatlong klase yun, 1911, itong pinakita ko kanina. So applicable siya dito. Then sa mga Glock, meron din tayong TTI parts. And if ever na gusto nyo ilagay siya, yung mga steel parts natin or yung mga
ayun, steel, yun nga, steel parts. Pwede nyo siyang ilagay sa double bell or sa ENC. So, subok na namin. May mga certain parts lang kayo na kailangan i-mod or i-file. Pero, yung major, tawag dito, major modification, wala naman. So, slight modification lang ang ano bang user, slight modification lang ang ano nyo, ang pag nag-install kayo doon. So, ayun, medyo naguguluhan ako. So, naka ano na siya, naka under rail na siya, or may under rail na siya. Then yan, markings, TTI markings, Combat Master. Yung front sights is naka fiber optic. Then, threaded yung OB. So, naka-enlarge magazine release. Medyo ingat kayo sa paghawak ng unit kasi medyo sensitive tong mga ganito, gaya nung kay EMG. Then, yung, ito yung magazine niya. So, may base plate na rin with markings, TTI. Okay, so, punta tayo dun sa, ano ba to, gray? Check nga to, gray. Pa-check. Hindi, ito yung kanina, di ba? Okay, so, punta tayo dun sa Pit Viper. So, guys, ito yung last. Okay, so, siguro by tomorrow na lang gawa ulit tayo ng panibagong video for staccato units. Ang dami pa kasing bago, ang daming magaganda dun sa Army Armament. Kumbaga, hindi pa ito to. Meron pa nga dun, guys, isa pang collaboration with Staccato and TTI. So, yun yung tinatawag na TTI X Staccato. Yun yung paborito kong unit, pero nakuha na dito kanina eh. Pero bukas natin yan, i-video natin. So, ang last na ipapakita ko sa inyo is the Pit Viper Steel version. Ayan. So, John Wick 4. So, naalala ko before, no, yung mga Army Armament, hindi pa sila ganito alam mo yun, ka-smooth, ka-ganda, ka-detailed. Ngayon, sobrang detalyado na. Parang every year, nag-e-enhance sila ng unit eh. Ngayon, sobrang detalyado nung Pit Viper. Kung mapapansin nyo, yan, may mga pictures pa ako na old pictures nung mga naunang batch ng mga stocks natin ng mga Pit Viper. Ibang-iba na siya ngayon. Sobrang ganda. So, nag-e-enhance talaga sila ng unit or ng itsura ng unit. Ayun, no? Sobrang detalyado. TTI markings, Pit Viper, TTI. So, ayan, fiber optic sights din pala. Steel parts, fixed barrel. Kaya nung galaw niya. So, gumagalaw talaga to ha. So, normal yan guys. Ang isang ayaw ko lang dito, kailangan nyo ng special tool if in case na itong magka-problema. Ayan. So, other than that, quality. So, ito guys, gumagalaw talaga to. Pero hindi mo siya mahihila kasi nga naka-fixed barrel siya. Naka-hammer pad protection. Naka-staple yung grip. Sobrang sarap sa kamay ng texture. Then, naka-adjustable trigger. So, ulitin ko ulit. Ito yung steel version. 614. Then, yung magazine niya, ito. The same dun sa pinakita kong R601. Ayan. So, ayun guys. Napakita ko na lahat. Lahat tuloy. Napakita ko na yung mga pinili nating units kanina. So, siguro by tomorrow, mag-video ulit tayo. Pakita ko sa inyo yung iba pang mga units. So, I think kung papakita ko sa inyo ng ilan ba to? So, siguro abutin tayo ng part 3. Okay, so see you. Sure yan guys. Pakita ko sa inyo tomorrow yung iba. Kasi parang nung mga nakaraan, tawag dito, papakita ko sa inyo, sabihin ko papakita ko sa inyo unit pero hindi ako makapag-video. Sobrang busy kasi. And sobrang dami namin pinagkaabalahan ngayon. And guys, yun pala, nag-announce ako, wala munang walk-in dahil iniintay namin yung renewal nung permit namin for license to deal.
So kasi every 5 years kailangan namin mag-renew. Okay? Though nag-inspect na sila, ang hinihintay na lang namin is ilabas yung yung papers. Okay? So for the meantime, pwede kayong mag-pick up, pwede kayong mag-chat sa akin. Pero I think wala muna tayo walk-in. Okay? So again, Army Armament R614 Pit Viper John Wick 4. Ito na yung last na unit na ipapakita ko sa inyo for today. So ayun, if ever guys na may mga inquiry kayo or mga tanong regarding yung mga units na yun, mga staccato, TTI units, mag-PM lang kayo sa page namin, Mavsabi PH, and para sa mga new subscriber namin, guys, check nyo rin yung mga shorts namin, video shorts namin. Sobrang dami nyo units na makikita dyan, sobrang daming pagpipilian. Okay? So, ayun, good night sa lahat and see you sa next vlog.